ng madaling araw, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong tinawag na ngayong Severe Tropical Storm Uwan. Narito ang update tungkol dyan mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang gabi sa iyo, Benison. Magandang gabi, Miss Mel. Benison, sa mga satellite image, kitang-kita yun, talagang malaki, no? Yung paparating na bagyo, mula saan at hanggang saan yung sakop ng magiging epekto nito, Benison? Well, Miss Mel, napakalawak nga po nitong si Bagyong Uwan. At sa ngayon po, nasa 780 kilometers yung kanyang radius and yung kanyang diameter po ay nasa around 1,500 kilometers. So kung ito po ay ating susukatin, simula po dito sa may Maynila, pag magsusukat tayo ng kanyang radius, posibleng umabot pa yan dito sa may hanggang Batanes. And from Maynila, pababa naman po dito sa may hilagang bahagi po ng Zamboanga Peninsula. So ibig sabihin, pag may narinig na po tayo na 800 kilometers na distansya mula dun sa sentro ng bagyo, yung ating mga susunod po ng mga bulletins, ibig sabihin malapit na kayo dun sa edge. At kapag nakapaloob na kayo with around 700 kilometers distance po dun sa kanyang sentro. Benison, ulit ko lang sa aglit, ha? Yung nabanggit mo yung Manila, no? Kasama ang Metro Manila. Pati ba ilang bahagi ng Kabikulan, Benison? Kasama? Yes po, yun po ay example lamang po, no? Pero yung sa Kabikulan, for example, nakikita po kasi natin na bukas, mararamdaman na dito sa may Kabikulan, sa may Eastern Visayas, sa may Caraga region, yung trough o yung outer portion itong si Bagyong Uwan. So, bali pagsapit po ng linggo pa lamang ng madaling araw, meron na tayong direktang epektong mararamdaman. Dito po sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na dito sa may eastern sides, Cagayan Valley, pagsapit ng linggo, Aurora, Quezon Province, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga region, yung mga pabugso-bugsong hangin plus yung mga pagkulan. At kung susukatin nga natin yung around 700 to 750 kilometers po na radius, actually posibleng umabot pa dito sa may parting Metro Manila at yung mga nearby areas pa sa may Central Zone, Calabar Zone, Mimaropa at dito ng bahagi ng Visayas. Napakalaki talaga, no? Pero ngayon, severe tropical storm pa yan. Pero inaasahan nga, no, na lalo pa itong lalakas. Kailan ito magiging super typhoon? At saan-saan magtataas ng signal number 5? Benison. Yes, Ms. Mel, sa ngayon po, severe tropical storm pa ito. Bukas, inaasahan na ito na lalakas pa bilang isang typhoon with minimum na wind speeds of around 120 to 130 kilometers per hour. Pero dahil ito'y lalapit sa ating kalupaan na mainit, Philippine Sea po ito, nagkakaroon dyan madalas ng rapid intensification. So possible, late tomorrow or sa madaling araw po ng Sunday, ay lalakas ito bilang isang super typhoon. So yung estimated na lakas niya, by that time, 185 kilometers per hour. And at the same time, madaling araw po ng Sunday, malapit nga ito dito sa may parting Kabikulan at sa may Eastern Visayas. At yung ating mga wind signal number 5, ito yung pinakang mataas po na possible na wind signal na itaas natin. Dito po sa mga posibleng tamaan niya, yung possible landfall areas pagsapit ng Sunday evening, dito sa may Aurora, ganyan din silang bahagi pa ng Isabela, Ifugao, Mountain Province, ito po ay baso dun sa ating latest track, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, hanggang dito po sa may La Union and Ilocos Sur. Pero hindi rin po natin dapat i-rule out or disregard yung mga areas na magkakaroon din po ng signal number 4 dahil makakaranas din po sila ng malalakas na hangin. So ilan sa mga areas na yan, yung ilang bahagi pa po ng Northern Samar, Bicol Region, at dito rin po sa may northern tip ng Quezon at nakita ng bahagi ng Northern Luzon. O, teka, pag-usapan naman natin yung ulan, ha? Gano'ng karami ang inaasahang ibabagsak ng bagyong uwan? Pwede ba yung ikumpara sa dami ng ulan na ibinuhos? Halimbawa, ng bagyong Tino o ng ibang nagdaang bagyo na maraming dinalang ulan. Benison. Tama po, sa araw po ng Sunday and Monday, inaasahan nga na maraming lugar yung magkakaroon po ng mga matitinding mga pagkulan. No? Yung ating latest rainfall forecast po from Sunday to Monday, maraming lugar ang 200 millimeters or higher ang may dadalang pagkulan. Kabilang na po dyan itong Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, hanggang dito po sa may